Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxergen o IconSox. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at maging sa ating mga partner radio stations sa buong Rehiyon 12. And we have with us today ang ating suki mula sa Social Security System Mindanao South 2 Division, ang kanila pong Regional Communications Officer. Welcome back sa ating programa, Sir Noel. Let us all welcome Sir Noel Nacion. Sir, ang inyong pagbate. Sir, Happy New Year. Yeah. No? First natin nitong 2026 and salamat sa mga tagapanood at tagapakinig ng PIA 12 Performing and Informing. Magandang araw sa inyo. Opo. Sir, kamusta ang 2025 natin na mga programs para sa ating mga miyembro? Okay. Okay. Ano yung mga programs natin na na-launch last year? Marami. Sige, sir. Isa-isahin natin to. Sabi nga ng PCEO natin, 2025 was for the members. Yes. No? Ang daming na-launch noon. Una, binabaan yung interest rate ng loans natin. Ang salary loan from 10%, ginawang 8% na lang. 8% na lang. Last year yan. Okay. Last year, nag-umpisa. Oo. Okay, sige. Ang calamity loan from 10%, naging 7% na lang. Okay. No? And last year din, noong September din, yung pension reform program. Ito yung para sa akin, ito yung pinakamagandang na launch last year, no? Personally. Yeah. Kasi tatlong magkasunod na taon, may increase ang pension. Okay. Sige, sir. Lahat ng klaseng pensioners to. Alam naman siguro ng lahat, no? Sige Na sa retiree and disability pensioners, 10% sila every year. Ang increase. Okay. No? 2025, 26, and 27. So, tatlong trans yan. Yeah. Sa mga surviving spouse naman or death pensioners, 5% sila every year. So, that would be, kasi, ano siya yung tubo, yung increase, i-increasean din. So, sa Cumulative sa siya. Cumulative siya. Sa 10%, sa retiree and also sa disability pensioners, parang 33.1%. Sa surviving spouse o death pensioners, almost 16% ang increase nila for 10 years. So, first time na nangyari sa SSS na 3 taon magkasunod yung increase. No? Okay. And then last year din, Sir Oliver, yung na-enhance o na-extend natin yung pension loan program. Okay. Kasi dati kasi, mga retiree pensioners lang ang pwedeng mag-avail nito. Then, ngayon, in-extend na para sa mga surviving spouse. Pwede na. Pwede na silang mag-avail, no? Okay. That would be starting September, October, na-launch yan. Itong mga na-launch na program, usually sa second half to. July, September, October, yung mga gano'n, no? May December pa nga, no? And isa pa sa magandang balita na na-launch this last year was the My SSS card. My SSS card. So, sige, sir. Di ba? Lahat ng members gustong SSSID. Oo, SSID. Ito yung usual na tanong eh. Bakit dati merong SSSID? Tapos ngayon, kasi gagamitin nila eh. Ngayon may SSS card na. No? Na 2-in-1 siya. Una, ID siya ng SSS sa harap. Government issued valid ID. Okay. And then sa likod, pwede natin sabihin ATM para madaling maintindihan, pero bank account at the same time ID siya. Okay. So, online din, apply. Lahat na to online apply. Online? Online. Through your mobile app? Pwedeng mobile app, or sa pwedeng website? Website, pwede rin pumunta sila sa opisina natin para magpatulong. Ang pinaka-importante lang dito, nakapa-ID sa PSA, yung tinatawag natin National ID. So, dapat may national ID ka. Okay. Kasi i-reconcile natin yung record sa PSA tsaka yung SSS. SSSID. And
kahit wala pa silang printed, kasi kahit ako wala akong printed no? Oo. Hindi pa nagpadala, ako na So, daw hindi na mag-print. talaga siya physical na ano muna. Oo, Okay. pwede basta nakapa-ID, pwedeng ganun. And also, mag-open sila ng account doon sa bangko, of course, no? Sa ang Accredited banks. accredited bank natin sa ngayon, Yeah. is RCBC discarded. Okay. RCBC. So, ang RCBC ang magbibigay sa kanila ng yung card nila. So, more information regarding this, pwede Yeah. silang pumunta no sa ating opisina. Mamaya sasabihin ko kung saan, no. Sige po. And last year din, November, na-launch din yung calamity loan. Ang Yes. pagkakaiba is yung calamity loan kasi noon, kung anong lugar lang Yeah. ang pwedeng yung lang tinamaan ng- tinamaan ng kalamidad. Oo. Pero nung November, nationwide yon. Kahit tayo dito na hindi tinamaan ng kalamidad, pwede tayong mag-avail. Nag-declare ating Pangulong Marcos ng Oo. nationwide state of calamity. Oo. So, effective lahat, pwede mag-avail. No? Oo. That was November 9 until December 8. Okay. Pero ang gusto talaga mangyari is magiging whole year siya, 1 year Okay. siya. So, in-enhance yung system and from December 2025 hanggang December ng 2026, napalitan ng pangalan. Ano na, Emergency loan na. Emergency. Hindi na siya calamity. So, Hindi na calamity loan. from calamity loan, naging emergency loan na siya. Tas, marami Ano, na maka-avail. Oo, Yeah. ang marami makaka-avail and at the same time, itong emergency loan may moratorium na 6 months. Okay, so after 6 months ka pa magbabayad. After hindi pa sila magbabayad o hindi wala pang kaltas sa loan nila, if mag-avail sila nito, pang ika-7th month saka pa mag-umpisa yung bayad or deduction. Magkano, sir? Maximum of 20. Maximum of 20. Interesado ka ata. Hindi. May mga ano tayo na May nagtatanong mga kilala. regarding this. Maximum of 20. Malaking tulong to, sir. Oo. Malaking tulong to sa ating mga miyembro na halos lahat naman tayo ngayon na Gusto mag-loan. Gusto mag-loan. Lalo na itong nung December Yes. palabas tayo ng palabas. Paldong-paldo tayo nung December. So pagka Pagdating ng January kailangan natin ng konting pondo. Okay. So makakatulong to. Ang nakagandahan rito, pwedeng isabay or pwedeng kahit may loan ka sa na salary loan, pwede ka mag-avail ng emergency loan. Or kung wala ka pang loan, ngayon ka pa magiging qualified, pwede mong isabay. Oh. So, halimbawa, maximum ng ng salary loan is 40. Halimbawa, qualified ka doon. Then, emergency loan mo, maximum 20. Qualified ka din sa 20. Di, may 60 ka. May 60 ka. So, pwede ka na mag-project kung ano man ang gusto mong maging project. No? So, ito yung nagiging tawag nito, programs na na-launch last year. Last year. Oo, pero nagpapatuloy pa rin yung ano natin, yung condonation ng loan natin, short-term loan, no? Penalty condonation natin, yung hindi ko alam kung magpapatuloy this year, yung raise, Race. yung, Run after contribution evaders. Yeah. Oo. Magpapatuloy pa rin o nagpapatuloy pa rin itong Kaltas Collect program. One of your best programs na na-implement, yung Kaltas Collect. Yes, May mga yes. partnerships tayo na last year. Sir. Oo, dami. Sige And po. may magiging partner din tayo by this month, Okay. no? May magsasign ng MOA. And bago nag-end yung last year, may napasign tayo ng MOA ng Alcancia program. Okay. Alcancia program. So ano pa ba ang yung usual na ano ng SSS, Programs, yung yeah. programs ng SSS, dinagdagan ito at halimbawa binabaan yung interest rate. Magandang malaking tulong 'yon, no? Itong mga tawag nito, itong mga surviving spouse Yes. na pwede na silang mag-loan. Malaking tulong 'to. So, ito yung sabihin nga natin, ang daming programs na na-launch last year ang SSS para sa members and also para sa mga pensioners natin. Sir, doon naman sa mga mga nag-avail nung ating mga programa na ito, kamusta ang may data ba tayo? Ito, pwede tayong pwede Sige, akong magsabi, pasadahan na no? natin. Pasadahan na natin. Parang reporting na rin, no? Sige Buti may bit-bit ako. Sige, sir. Okay, itong salary loan, ito yung pinakagasgas o maraming nag-avail
no? January to November 2025, may nag-avail na almost 1.8 million. Okay. 1,784,000. Sir, And then na-disburse Dala. natin. Etong data na to is nationwide. Nationwide to. Okay. No, Sige po. na-disburse natin is 45.5 billion. Billion. Sa calamity loan naman, 595,000. Okay. And then na-disburse natin 10.1 billion. Educational loan, 8,000 plus lang ang nag-avail, almost 9,000. And then 167 million yung na-release natin. Okay. Pension loan program, 161, almost 162,000. And then 8.8 billion yung na-disburse natin. January to November lang to. Kasi ito lang ang data na available tayo. Dito tayo sa benepisyo. Kasi itong Ito. benepisyo, ito yung Short-term and long-term long-term, benefits. Sige po. Una tayo dito sa pinakamaraming benepisyo, pinakamaraming Sige. may 2.4 million tayong retiree pensioners. Ang na-disburse natin was almost 156 billion. Billion. Okay. 156 billion. Sa death naman, 1.1 million yung pensioners natin, and then na-release natin is 64.6 Okay. billion. Sa disability, ito 99, almost 100,000. Okay. 8.3 billion yung disburse natin for 11 months. No? For 11 months. Maternity, ito 318,243. Ito yung nag-avail na SS member na qualified sa maternity. Ibig sabihin, ito lang yung naka-avail ng maternity benefits natin last year, no? Ilan kaya dito ang nanganak last year na hindi naka-avail or walang SSS, no? So mas marami ang siguro ilan lang 'yon. So sickness benefit 395,382, and sa funeral bumaba to konti kung i-compare natin sa 2024, 164,741 lang. Okay. Yung naka-avail nito, no? 3.4 billion yung na-release natin. Unemployment is almost 52,000. Okay. Tumaas ito, Sir Oliver, kasi almost 50,000 lang ito nung Compared 2024. 2024. Marami rin ang nawalan ng trabaho, no? Hindi pa kasali dito yung hindi naka-avail. Yes. No, marami doon. So, total yung pensioners natin is was January to October 2025, 3.6 million. And na-disburse natin lahat na ng klase ng benepisyo sa SSS Opo. is almost 250 billion. Opo. Ganon kalaki. Sir, na-mention na natin yung mga programa natin. Sir, maraming ito yung usual na tanong. Ilang months ang minimum requirements na hulog sa SSS bago maka-avail nito mga programang po ito? Okay. Ito sa Sa daan natin. Sige ito po. sa funeral, ito sa disability, ito sa death, kahit isang buwan lang. Kahit isang buwan. Kahit isang buwan lang. Basta miyembro ka, Ah. nagpamiyembro ka sa SSS, Kahit makukuha isang mo buwan to. lang. Okay. Hindi makukuha kung funeral. Hindi ang member, patay na eh. Patay no? na. So, Okay, ang pagka- beneficiary niyan. So, Okay. kaya nga maraming mga beneficiaries o Yeah. kapamilya na pag namatay yung kapamilya nila, maghahanap. Oo. Ay, SS Anong member. makiklaim? Oh, Oo. anong SS member dati yung husband ko, yung Tas wife ko. miski Oo, long time ago na long yung time last na ago. remittance niya, miski Oo. one-time remittance. Oo. Okay. Pwede maka-avail nito. Imaginein mo, halimbawa, noon ang remittance monthly was 13 pesos and 10 centavos. Oh. Sa halimbawa, noon. noon pa. Noon pa. Tapos nakalimutan, hindi na pagpatuloy. Namatay nitong halimbawa 2025. Okay. May 12,000 yun. 12,000. Oo. Ang importante lang nito, may kahit isang hulog lang. Yeah. No, sa Basta death miyembro naman. ng OWA, ng SSS. Oo, sa death claim naman, although hindi magpe-pension, isang buwan na contribution, lump sum lang 'yon. Minimum of 12,000 ulit. So imaginein mo nakapag-contribute noong na halimbawa 1980s, 13 pesos and 10 centavos.
tapos nag-claim, may 24,000. Ganda. No, sa retirement benefit, kailangan natin ng 120 months. 120 bago months. mag-pension. Okay. Sa death claim naman, magpe-pension kung gusto nila ng pension, 36 months. Sa disability, 36 months din. Etong maternity, sickness, and unemployment benefit, parang parang sa salary loan, kailangan updated ka sa contribution. So, walang number of months, basta updated ka sa contribution. Opo. Sir, maraming mga nagtatanong din ito. Kamusta yung pondo ng SSS natin? Ay, sir, malaki Sige sir. po, assurance malaki, natin sa mga miyembro. Ma-assure natin to. Etong halimbawa na pag-disburse natin last laki niyan. 250 billion. Oo. So, isipin natin more than that. Yeah. So may pundo ang SSS, no? Kasi hindi naman lahat na yung contribution mo ibibigay lahat. Kasi kailangan patubuin 'yan kasi hindi lang tayo etong retirement benefit, sir. Yes. Tataas at tataas 'yan araw-araw. I-compare natin yung 2024, the same period. Nung 2024, almost 2.1 million lang tayo. Tapos naging 2.4 million tayo na pensioners. So araw-araw yan may nagfa-file. So kailangan punduhan ng SSS, kailangan na hindi tayo ma-short tayo sa pondo. Opo. Sir, last year po, ang Regional Development Council or RDC 12, nagpasa po sila ng resolution number 223, Series of 2025, or enjoining regional line agencies, state universities and colleges, GOCCs, and local government units in Region 12 to facilitate the voluntary deduction and remittance of Social Security System, PhilHealth, and Pag-ibig Fund contributions from contract of service and job order workers in the government. May push na from RDC. Anong reaction ng SSS dito, sir? Ito, sir, kasi before pa yan na i-push, may mga partners na tayo. Yes. Oo. Gaya nito dito sa Coronadal, kagaya ng Kapitolyo natin. Lahat ng JO and COS o Contract of Service Employees, may SSS na. Yes. And ang city natin, meron na rin. Ang may ilang barangays dito na partners na rin natin, no? Sige. Deduction. Kasi ito mga JO and contractual, walang social protection. Yes. Walang SSS, no? Yun yung reality natin. Oo, ayan, oo. Sa government, ganun reality. JOs, hindi siya covered ng ng GSIS. GSIS, no? So, okay. hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil baka anytime tatanggalin, sayang lang yung contribution, hindi makaabot ng 15 years. So, baka ganun yung nila. Kaya, sasaluin yan ng SSS para may social protection yung mga natin, mga GO. So, yan, pwede yung iba pang mga offices natin na pwedeng Na hindi pa pwedeng ngipin na yan ng SSS, Yes. no? May resolution. May RDC resolution na, ito. May resolution na kailangan na, no? So, ang isang din ito, Sir Oliver, may mga halimbawa, i-compare ko lang sa Gensan, may mga bang tawag nito? Tawag kasi dati tanod. Okay. BPAT. BPATs. BPATs. So may mga BPATs kasi na hindi yung sahod nila. Halimbawa, may BPATs doon sa Gensan na honorarium lang. Honorarium. Halimbawa, honorarium na 2,000, 3,000 Per month. So magdidak ka pa. Yeah. So ano na lang ang pwede nilang Take sa home. pamilya nila. And kung mapansin mo, yung mga BPATs, anytime on call yan sila. Yeah. Pero may isang pwedeng gawin ang isang barangay or isang office. Itong tinatawag natin na CSPP. Contribution Subsidy Provider Program. One of the new programs din ni SSS. Ginawa na to ng isang barangay sa Mlang. Okay. I hope abot to ng Mlang, no? Yeah. Ginawa na to na imbes na magdeduct doon para sa mga ng contribution para sa BPATs nila, si barangay captain ang nag-shoulder ng SSS contribution ng mga BPATs. So pwedeng gawin gano'n, depende. Basta So start off lang, sir, no? Oo, Para mag-start pwede. lang, ako muna nito ngayon. Hindi, ang sabi ni barangay captain, di ko makalimutan. Tuloy. Hanggat ako ang barangay kapitan. kapitan. Yun. Barangay chairman yung sabi niya. Hanggat ako ang chairman ng barangay. Hindi mahihinto ang contribution ng mga BPATs. Good to note na may mga ganong leaders na sila yung nag-shoulder Yes, ng mga
nangangailangan. Kasi maraming benefits sa SSS na ma-avail din po nila. Sir, 2026 na tayo. Ano yung mga ganap natin sa SSS for 2026 na na dapat abangan ng ating mga may nangyari members? na eh. May nangyari Siya. na. Una, sumama tayo sa isang MOA signing Okay. with SSS Cotabato and dalawang cooperative doon sa nasasakupan nila, no? Kasama natin ang Senior Vice President ng Mindanao Operations Group at acting head ng Mindanao South Division, no? By the way, ang Senior Vice President pala natin sa Mindanao Operations Group is Doc Leilani Binidyan. Okay. Ang acting head natin, na-meet mo na siguro, si Ma'am Monique Alcantara. Yes po. So, na-meet mo na siya, si Ma'am Binidyan na lang. Siguro, if may time, pwede kong ipasyal doon sa opisina nyo. And, nag-sign ng MOA ang dalawang co-op, itong tinatawag nating cooperative accreditation, na accredited na silang tumanggap ng payment ng SSS. Mas maganda. Oo. Kasi, ito, malayo ang Libungan. Libungan and Alamada. Alamada is known for Asik-Asik Falls. Asik-asik. So, Alamada, ilang kilometro yan, malayo. Yeah. So, yung mga members doon na gustong mag-remit o gustong meron na doon. And then very active yung mga cooperatives doon. Yes, Okay. yes. Ang Alamada Multipurpose Cooperative may almost 1,100 members. Members, okay. Ang Linemco naman, ang Libungan National Employees Multipurpose Cooperative, Okay. may almost 6,000. Shoutout sa mga tagalibungan. Sige. Abot to doon? Yeah. So almost 6,000 members. So nag-sign na ng MOA ang SSS at saka ang itong dalawang cooperative na pwede na silang tumanggap ng SSS payment. Loans, contribution, and our Senior Vice President Binidyan was hoping na sana mag-launch marami. din sila ng e-center. Okay. Kasi alam naman natin na almost lahat ng transaction sa SSS online na. So tuturuan namin yung taga-barangay kung ano ang mga transactions, and lahat ng members nila pwedeng magpatulong doon. Maganda. And Kasi- also, Sige po. may isa pa, na-mention natin kanina, yung KCP, yung Kaltas Collect Program. Yes. Magsasign uli ng MOA by next week with one LGU sa Cotabato, under Cotabato branch. So, active ang mga heads natin. So, sir, paano yung process nito? Yung cooperatives maglalapit kay SSS o si SSS mismo yung naghahanap ng mga partner cooperatives? I-introduce yan ng SSS, no? Pero kung may mga cooperative na nakarinig nito or nakapanood nitong episode natin na interesado nito, ang detalye, no? Lapit kayo sa pinakamalapit, no? Visit Na SSS. kayo na SSS. So, sa Kidapawan naman, National Highway tayo, Yes. pero parang lilipat ata kasi na-arrange na. Ang Cotabato din parang lilipat din. No? Parang City Mall din ata. City Mall. Oo, yung sa Cotabato. And Coronadal, dito tayo Gaisano, and I believe nag-a-arrange sila na lilipat din. Lilipat din. Ang Tacorong branch natin nasa Hindi ko alam anong street yun. basta straight ng simbahan din. Oo. Simbahan din. Malapit talaga Notre sa Dame. simbahan ng SSS. Oo. Basta ang kanto nun may traffic light, tapos liko kayo ng right or liko kayo ng left. Ang Jensa natin, nasa Labangal tayo. Doon tayo, kung regarding nitong mga programs ng SSS, magtatanong. KCP, Alcancia, CSPP, itong cooperative accreditation, nasa National Highway tayo, Labangal. Opo. Sir, ano pa ibang programs natin na maaring abangan ng mga beneficiaries o mga members natin sa SSS aside from this? Baka meron pang ibang ila-launch ba or tuloy-tuloy yung natin? Ito dinig ko lang, pero hindi pa to official. Sige po. Ginawang magiging easy ang itong ACOP, Okay. itong Annual Confirmation of Pensioners. Okay. Kasi alam naman natin, ito halimbawa, sabihin natin ang retiree pensioner at age 85,
Uugod-ugod na yun. Kawawa naman kung papuntay pa natin ng opisina. Yes. So parang may program to, and the moment na ma-launch to, lalapit uli ako sa inyo Yes. para ma-explain natin kung paano. Sige po. Sir, baka medyo naubusan na tayo ng oras. Ang inyong panawagan na lang po sa ating mga SSS members before we end our program. Sige po. Before we end, sasabihin ko, wag po tayong magpa-scam. Yes. Kung may tatawag, kung may magte-text, kung may makita tayong post regarding SSS, i-confirm natin sa opisina o di kaya kahit basta tatawag. Tatawag, may ipapa-open na link, wag po tayong maniwala, no? Kasi ang SSS hindi po ginagawa 'yan. And if ever na may pupunta at mag-encourage na mag-apply kayo ng ganitong benepisyo tapos ihingi ng kapalit, scam yan. No? Wag na wag. Kasi ang SSS, tutulong yan sa mga members natin na walang kapalit. So kung pupunta, again, wag na wag tangkilikin ang mga scam. Opo. Sir, additional lang din na lahat ng mga benepisyo, lahat ng mga programa na napag-usapan natin, pwede nila ma-access at the tip of their fingertips. Yes, yes. Sige po. May ano tayo, may mobile app tayo. SSS Mobile, i-search lang nila yon. And may website tayo, www.sss.gov.ph. So kung medyo hindi techy at mahirapan, open po ang lahat ng opisina natin. Kung malayo sa inyo, abangan nyo yung SSS Mobile natin. Yun. Baka Bumababa si SSS doon bumababa sa sa mga barangay, sa mga, I believe may ano tayo sa Surala. Schedule tayo, no, once a month. And baka kung sa malapit mga sa LGUs Surala din na gustong pwede mag-request. pwede mag-request, no? Given Gawin natin. our geographical mga natin, sir, malayo yung regional office. So, yeah. So, pwede sila mag-request, no, na bigyan lang nila ng isang table, dalawang table ba kaya, no, na pwedeng schedule lang, miski once a month. Oo, once a month. Halimbawa, sa lobby kaya ng munisipyo, no? Or sa barangay nyo, kahit once a month man lang. Pero mas mabuti kung weekly. Kung mabigyan nila. And who knows, no? Ina-arrange ang libak. Ang libak pala natin, may once a month tayo dyan. Okay, 3 coastal araw. municipalities ng Sultan Kudarat. Although hindi naman siya mahirap puntahan, accessible naman, may mga radio stations nga tayo doon, no? And ina-arrange din na magiging service office na ang libak. Yes, para mas mapalapit talaga ang serbisyo ng SSS sa kanilang mga miyembro at sa mga gustong magpamiyembro. Sige po, salamat sa ating guest mula sa SSS Mindanao South 2 Division, ang kanilang Regional Communications Officer, Sir Noel Nacion. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc Sergeant!